Matapos ang sinagawang preparasyon ng grupo ni na Uzuki, ni na Sakamoto at ng Order, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 141 and 142 ng Sakamoto Days ay sa wakas. Masasaksihan na natin ang opening day ng Assassin Exhibition of the Century na ang araw na kung saan ay isasagawa na ni na Uzuki ang kanilang nakakagimbal na plano at ang simula ng sunod-sunod na bakbakang chapter mga kaibigan at tsak na ma-e-enjoy nyo. Kaya may this is Mr. Megan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito sa napakaraming tao na nakapila sa labas ng museum. May kita rin ang newscaster na live na pinapakita ang opening day dito sa Okotabi National Museum of Art na may maraming tao na raw ang nandirito sa umagang ito. At for the next 3 days, ang Assassin Exhibition of the Century ay mag-o-offer daw sa mga bisita nito ng comprehensive look daw sa mundo ng mga assassin. Mula raw sa actual na mga weapon na ginagamit, sa mga damit, pati ng mga sulat at drawings ng mga assassin ay i-display din daw dito. Dito naman sa studio ay sabi nitong isa na ang event daw na ito ay napaka-popular daw na ang mga ticket ay na-sold out na last year pa lang. Na ayon daw sa usap-usapan na may ticket daw na binibenta ngayon sa scalper site sa napakamahal daw na presyo. Sabi naman ng lalaki na napaka-interesting naman daw niyan. Pero ang exhibit daw ay tungkol daw sa mga assassins na di ba nakakatakot daw itong pakinggan. Sagot naman ng babae na wag raw itong mag-alala kasi di naman daw ganun kadami ang mga assassins sa labas. Kasi kung marami raw sila ay mag-hire daw talaga siya ng isa. Tanong naman ng lalaki na totoo? Sino bang ipapapatay mo? Sagot naman ng babae na ang asawa raw niya. Matapos yun ay may kita itong JAA member na nakatingin sa news dito sa kanyang cellphone. Sabi nitong isa na hoy, tigilan mo yung pagsa-cellphone mo si Raulo. May kita naman dito ang naka-standby sa front gate at marami ng tawang nasa loob mga kaibigan. Nasabi nitong isa na nakakatakot daw na isa yung tunay daw na kutsilyo, diba? Nasabi naman ng lalaki na paminsan-minsan ay mga ganitong bagay ay exciting naman daw. Sabi naman itong kanilang anak na gusto ron niya makita itong nasa kanilang harap. Nasabi naman ng ina na saan dyan? May kita naman si Usaragi na nakatingin sa gustong tignan ng bata na isa palang stuffed toy na bear. Nasabi naman ng lalaki na pati ang teddy bear ay pwede na palang maging weapon. Sabi naman ng ina na mahirap raw makita ang details dahil sa reflection. Tinignan naman ni Usaragi ang mag-ina kaya binasag nito ang glass at kinuha ang teddy bear na sabing sayo na ito. Sabi naman ng bata na no thanks daw. Maya-maya pa dumating naman si Shishiba na sabing ano bang pinagagawa mo Usaragi? Sagot naman nito na Mr. Shishiba, gusto mo ba itong bear? Sagot naman ni Shishiba na di raw siya makapaniwala na hawak-hawak daw ito ngayon ni Usaragi na madumi raw ang bagay na yan kaya kailangan daw ni Usaraging manghugas ng kamay pagkatapos. Besides, di naman daw ito ang zone kung saan talaga naka-assign itong si Usaragi. Sabay tinignan naman ni Shishiba ang oras at sabi niya rito na ang chairman at ang kasamahan daw nito ay papapunta na raw rito na makakarating na raw sila dito sa museum an hour from now. Kaya dapat ay bilisan na raw ng kanilang chairman na makapunta rito at umalis kagad nang sa ganun ay di na makagawa pa ng masamang plano si X mga kaibigan. Matapos yan ay dito sa labas ay nakarating na si Shin na sabing wow, tignan mo ang pila. Tanong naman ni Amane kay Shin na nasa na ba raw yung taong tutulong sa kanila na nasabi nito. Sabi naman ni Shin na tatawagin ko siya. Sabi naman ni Amane na ang hina naman ng boses mo, lakasan mo pa. Na ayon naman kay Shin na maririnig pa rin ako ng lalaking yon. Maya-maya pa ay kumaway-kaway naman ang lalaki na sabi ni Shin na ayun siya. At ang lalaki ay si Kaji pala na sabing huwag mo akong tawagin ng ganoong kalakas na boses sa gitna ng maraming tao. Sabi naman ni Shin na long time no see. Sabay pinakilala na ni Shin si Kaji dito kay Amane na sabing ito pala si Kaji. Na isa raw ito sa mga nakapasa sa JCC transfer test kasama sila. Nasa isipan naman ni Amane ay sabi niya na narinig niya ang boses ni Shin kanina. Nagbibiro ka ba? Tinignan naman ni Kaji si Shin na sabi naman ni Shin na ba't nakatitig ka? Sagot naman ni Kaji na pagkatapos raw kasi ng test noon ay nasa ospital daw siya. Kaya di raw siya kaagad nakapunta sa paaralan ng JCC. Pero dahil daw sa ginawa ni Shin sa JCC na ang gulong nangyari noon mga kaibigan ay di raw talaga siya tuloy nakapunta sa paaralan kahit isang beses man lang. Nasabi naman ni Shin na ikwento mo yan sa siraulong movie director na yon, which is si Kanaguri mga kaibigan. Sabi pa niya kay Kaji na pasensya na mabilisan o pabigla-bigla niyang pinapunta itong si Kaji dito. Kailangan raw kasi nila ang tulong nito. Kasi at some point sa 3 araw daw na exhibition ay sasagawa ay pupunta raw talaga dito ang chairman ng JAA at si X ay nagpaplano raw ng terrorist bombing sa oras ng pagdating ng chairman. Kaya kailangan daw nilang mahanap ang bomba bago pa ito sumabog at pigilan ang atake ni na X. Tanong naman ni Kaji na nakaset na ba ang bomba o di kay ang kalaban ang mismong magdadala nito dito. Sagot naman ni Amane na wala raw silang idea, sumasabay lang daw sila dito sa flow. Bagay na nagpasabi naman kay Kaji dito kina Sakamoto na wikang napaka-reckless niyo talaga. Ganyan ba talaga kayo ka-incompetent? Isa ka ba talagang professional na assassin noon? Hoy, tabachoy. Na nang nasabihan ni Kaji ay kinelyon naman siya dito ni Shin na inis na sabing tumahimik ka si Raulo. May mas maganda ka bang plano dito? Bakit di ka na lang umuwi sa bahay nyo? Habang sa isipan naman ni Shin ay sabi niya na di rin daw niya alam kung ano ang nangyayari rito at sa kung papaano isasagawa ni X ang plano. Sagot naman ni Kaji na uuwi? Oo,
uuwi na ako. Kaya sabi naman ni Amane na sige, mag-away kayo dyan habang nakapila tayo. Nagsasayang lang tayo ng oras dito. Nasabi naman ni Shin na paumanhin. Maya pa may tumawag naman kay Sakamoto at yan ay si Wutang pala. Kaya sabi naman ni Sakamoto na ano yan no Wutang, medyo busy kami rito ngayon. Sagot naman ni Wutang na ha, mas 1,000 beses pa akong busy kaysa sayo. Sagot naman ni Sakamoto na pwede ko na bang putulin ang tawag. Nasabi naman ni Wutang na teka muna Tabachoy, may nagawa akong investigasyon sa double personality ni X. May bagay akong gustong sabihin sa'yo. Natugon naman ni Sakamoto na ngayon na okay. Natapos yun ay dito naman sa first floor, sa Ancient Assassin section ay nakapasok na rito si Shin na sabing grabe ang dami na ng tao rito. Na kung sasabog dito ang bomba ay grabe ro talaga. Sabi naman ni Amane na may narinig ka na bang something fishy dyan Kaji? Inut siya sagot naman ni Kaji na sa area raw na to ay naririnig niya ang mga taong nagsasalita, mga tunog ng damit, mga footsteps, heartbeats, mga smartphones, aircon, mga tunog ng relo, pacemakers, security cameras at marami pa raw iba. Na so far ay wala naman daw siyang naririnig na hindi natural. Nasa isipan naman ni Amane ay sabi niya na grabe, antindi naman yan. Totoo pa talaga to? Na mapagkakatiwalaan ba talaga nila ang lalaking to? Nasagot naman ni Shin na huwag ka mag-alala. Ang lalaki raw to at ang mga tenga nito ay tumulong daw sa kanila noon na makaligtas during sa test. At saka wala naman din daw siyang naririnig na suspicious na thoughts mula kay Kaji. Nasagot naman ni Amane na naririnig niya ba talaga ang lahat ng yan? Na nang nasabihan ni Amane ay tinignan naman siya ni Kaji. Kaya sabi naman ni Shin na hoy, tinetest mo siya ano? Kaya sabi naman sa isipan ni Amane na totoo nga pala. Kaya dito na sinabihan ni Shin ang dalawa na iikutin na lang daw muna nila ang buong lugar. Na silang dalawa ni Kaji ay maghihiwalay daw ng lokasyon at tignan kung ano raw ang kanilang mapipick up along the way. Habang si Amane ay sasama naman daw dito kay Shin. Nasabi naman ni Kaji na okay, kaya umalis na sila. Nasabi naman ni Shin na sayang naman daw, sana ay makakapag-enjoy man lang daw siya dito sa exhibit. Na habang nalalakad sila, ay may napansin naman si Amane dito sa taong kanilang nakasalubong na si Shishiba pala. Na habang nagsasalita pa si Shin na wala na raw ganito pang event na mangyayari dito sa Japan sa susunod, ay naalala naman ni Amane ang mukha ni Shishiba na kasama ng kanyang ama noon. Kaya na may sa paglingon ni Shin ay nagulat naman siya kasi nawala na si Amane sa kanyang likod. Nasabi naman ng dalawang lalaki na napaka-creepy naman daw ng lalaking to na nagsasalita lang ng mag-isa. Sabi pa nitong isa na well, mukhang marami raw pala talagang may pagkabaliw dito sa art museum. Bagay na napainis naman kay Shin. Matapos na dito naman sa Contemporary Assassins exhibit ay may kita naman si Kaji na sabi sa kanyang isipan na nakaka-surprise daw ang pagiging tahimik sa area na ito. Na may bomba bro talaga dito. Maya pa ay may narinig naman siyang tunog mga kaibigan na parang timer na para bang ticking bomb. Na nang tinignan niya ang pinagmumula ng tunog ay nakita niya si Mafuyo na nakatingin lang dito sa isang display. Nagulat naman si Kaji na sabing Mafuyo. Sagot naman ni Mafuyo na oh, ikaw yung lalaki na sa test, di ba? Na nandoon din daw si Shin noon. Nakasama naman si na nagsasalita pa si Mafuyo ay sabi naman ni Kaji na kasama si Kaji doon. Sabi naman ni Mafuyo na oo, tama ka. Yun. So anong problema? Sagot naman ni Kaji na ako. Hindi. Ano bang ginagawa mo rito? Nasa isipan naman ni Kaji ay sabi niya na teka, akala ko ba ay nasabi na ni Shin sa akin noon na ang lalaking to ay nahuli ni na X. Na matapos niyang ma-realize ang bagay na yan ay inatake na siya rito mga kaibigan ni Mafuyo directly sa kanya nalamunan dahilan na napasok siya ng dugo at napaluhod. Nasabi sa kanyang isipan na ang tunog na to. Sabay bumagsak na siya at umalis na dito si Mafuyo. Nasabi naman ni Kaji sa kanyang isipan na Shin, naririnig mo ba ako? Ang bomba matapos niyan sumama naman si Mafuyo kay Toramero. Natanong naman ni Toramero sa kanya na ano ba rin pinagagawa nito? Sagot naman ni Mafuyo na wala raw. Nagsisimula na raw ngayon ang misyon. Matapos niyan dito naman kay Shin na naglalakad narinig niya naman ang mga tao mga kaibigan na parang may kumuha sa kanila mga atensyon. Sa pagtingin naman ni Shin sa pinagmumulan ng mga parang kumusyon may kita naman si Kaji na bagsak na pala. Kaya nilapitan niya ito at tinanong kung ano rong problema at ano rong nangyari dito. Sagot naman ni Kaji na nandirito raw si Mafuyo. Bagay na gumulat kay Shin. Dada pa ni Kaji na si Mafuyo raw ang bomba. May narinig daw siyang tunog na naka-implant daw sa katawan ni Mafuyo. Sagot naman ni Shin na may bomba sa katawan ni Mafuyo na sa kanyang isipan ay sabi niya na tama, nakidnap pala siya ni Slur. Maya pa may nagsalita naman na sabing ang bomba na yun ay hindi raw problema. Nagulat naman si Shin sa kung saan nagmula ang boses na yun. Nasabi naman ni Kashima na si Kashima pala ang nagsasalita kanina mula dito sa garage ni Sakamoto na sabing naglagay raw siya ng monitoring app sa cellphone ni Shin. Nasabi naman ni Shin na mapupunta ka talaga sa impyernong siraulong deer ka. Teka, ano ba yung bomba sa katawan ni Mafuyo? Paliwanag naman ni Kashima na ang bomba ay naka-implant daw sa paa ni Mafuyo na napakaliit daw nito para ma-detect ng sensor kaya ang lakas daw nito ay nasa 4 meter radius lang daw ang impact kung sasabog na ito. Pero wag daw ito mag-alala kasi nakaprogram naman daw ang bomba na sasabog lang kung ang host o ang katawan na nilagyan ng bomba ay mamamatay na. Sagot naman ni Shin na para ma-self-detonate kailangan niyang mamatay. Bakit? Sagot naman ni Kashima na yan daw kasi ang kanilang policy. Kaya naalala rito ni Shin ang ginawa noon ni Nakashima at Uda na nag-suicide na sabi rito ni Shin na mukhang narinig niya at naalala niya na raw niya ang tungkol dyan. Na wala raw silang hiya na minanipula raw nila si Mafuyo gamit daw ang walang kabuluhang ideolohiya ng grupo ni na X. Kaya tinanong niya pa si Kashima na sigurado ba raw ito
nito na wala raw remote detonator sa bombang yon. Sagot naman ni Kashima na meron pero siya raw ang may hawak nito. Kaya ngayon ay di raw talaga ito sasabog ng kusa unless na lang kung magpapakamatay daw o magkukumit ng suicide itong si Mafuyo. Nasa isipan naman ni Shin ay sabi niya na di raw niya nakikita na mangyayari yan pero sa ngayon ay ang bomba ay nandito raw talaga sa loob na museum. Kaya dito na niya ginamit ang kanyang ability para i-locate si Mafuyo na di pa raw masyadong malayo ang napuntahan nito. Na matapos niya na hinahanap na nga niya si Mafuyo, makikita naman si Mafuyo na sinabihan ni Toramaru na, "Hoy, Mafuyo, bakit di ka ba nakikinig sa akin? Iwanan natin ang plano na to. Wala raw talaga silang paraan na matalo talaga ang order. Kaya tatakas na lang daw sila." Sagot naman ni Mafuyo na akala ko ba fan ka na ni X? Sagot naman ni Toramaru na hindi naman daw siya magiging fan kung patay na siya. Kaya sabi naman ni Mafuyo na okay, then ako na lang ang gagawa ng plano ng mag-isa. Nasabi naman ni Toramaru na bakit ba ganyan ka? Maya pa nakita na ni Shin si na Mafuyo. Nasabing, "Mafuyo, masaya ako na nalaman kong ayos ka lang pala. Tara na, ang kuya mo ay nag-aalala na sa'yo." Sagot naman ni Mafuyo na hindi ako aalis, nandito ako sa kanyang sariling desisyon daw. Tanong naman ni Shin na ano bang pinagsasabi mo? Sagot naman ni Mafuyo na may dapat daw kasi siyang gawin dito. Tugon naman ni Shin na huwag kang mag-angas-angasan dyan. Tinatakot ka lang ni X. Sagot naman ni Mafuyo na kung hahad lang daw si Shin sa kanya ay may mangyayari daw talaga kay Shin. Sabi naman ni Toramaru kay Mafuyo na, "Hoy, tara na, delikado dito. Alam mo naman kung sino paparating dito, di ba?" Inuit siya. Sagot naman ni Mafuyo na bibilisan lang daw niya. Kaya sabi naman ni Shin na di raw niya alam kung ano raw talaga ang deal nitong si Mafuyo. Pero parang seryoso raw talaga ito ngayon. Na kung tatanggi raw ngayon si Mafuyo sa kanya ay sapilitan na lang daw niya itong dadalhin. Kung kaya binasag na ni Mafuyo ang glass at kinuha ang kutsilyo na nakadisplay at binato ito kay Shin. Kumuha naman dito si Shin ng maraming papel dito sa kanyang gilid at ginamit ito upang mapigilan ang kutsilyo. Sabay kinuha niya ang kutsilyo na matapos yun inilapitan naman siya ni Mafuyo gamit ang kutsilyo pero nasangga ito ni Shin. At dito na patuloy na inatake ni Mafuyo si Shin na iniwas-iwasan naman ito at napunta sila rito sa likuran ng mga displays. Nasabi naman ng iba na ano ba raw ang tunog na yon? Nasabi naman itong isa na isa raw itong artillery background music. Nakikita naman si Shin na dinominate na ngayon ni Mafuyo na habang nasa area sila ay tinignan naman ni Shin ang nasa kanilang baba at tumagsak sila dito sa isa pang display. Nasabi naman ni Shin na nasa loob daw ngayon sila ng showcase. Nasabi naman ng bata na nakatingin sa kanila na wow, ang mga assassin mannequins ay parang totoo raw talagang tignan kaya di naman gumalo si Shin dito. Sabi naman itong bata na, "Mama, sabi na nakalagay dito na nakakakilos ng mga mannequin kung pipindutin daw nila ang button." Maya pa pinindot na nga ng bata ang button mga kaibigan kung kaya't mabilis nang kumilos ang dalawa at inatake ni Mafuyo si Shin na naiwasan naman ito at may kita na nahati ang buong showcase pati na ang mga mannequins mga kaibigan. Bagay na nagpamangha sa mag-ina dito sa labas. May kita naman si Mafuyo na naghahanda na naman. Nasabi naman ni Shin na nasa ibang level na raw si Mafuyo noon kumpara nung sa JCC test na ang bilis at lakas nito ay nasa ibang level na daw. Sabay dito na sinipa ni Mafuyo si Shin na nagpatalsik kay Shin. Nasabi naman sa isipan ni Mafuyo na sabing, "Sabihin mo sa akin Mafuyo, bakit kumakampi ka ngayon kay X?" Sagot naman ni Mafuyo na hindi naman daw siya sumali kay X. Sinabi lang daw ni X sa kanya ang lahat na ang pinakamabilis daw na paraan para makasali sa order ay ang pumatay daw ng isang order member. Kaya dito na naalala ni Shin ang sinabi ni Mafuyo sa kanya noon na kailangan daw nitong gumawa ng maraming connection sa JCC para makapunta raw sa order. Kaya sabi dito ni Shin na tama, nasabi na niyan sa akin noon. Kaya sabi naman ni Shin kay Mafuyo na sinasabi mo na naman ang mga kalokohang bagay na yan. Kung haharapin mo ang isang order ay mamamatay ka lang. Na nang nasabi yan ni Shin ay naalala niyang sinabi sa kanya ni Kashima na ang bomba ay sasabog daw kung mamamatay si Mafuyo. Na kung lalabanan daw ni Mafuyo ang isang order ay mamamatay lang daw talaga ito. So yun daw pala ang plano. Pinapunta raw pala ni X itong si Mafuyo dito sa loob ng museum para mamatay lang at mapasabog ang bomba sa harap mismo ng isang order. Two birds in one stone mga kaibigan. Na sa madaling salita, ang kanila raw palang mission dito o ang mission ng grupo ni Sakamoto ay ang protektahan daw pala si Mafuyo mula sa order na haharapin nito mga kaibigan. Matapos yun ay dito sa labas ay may kotse namang huminto. Nasabi ng nasa loob na napaka-crowded naman daw dito. Napapaano raw nila ma-enjoy ang exhibit ng ganito. At ang dumating mga kaibigan ay si Asaki na pala ang JAA chairman. Kasama si Nanagumo and the rest mga kaibigan sa order. At ang oras ay 1:45 PM. So grabe, antindi. Dumating na ngayon si Asaki at si Mafuyo pala ang bomba na ngayon gustong harapin naman ng order mga kaibigan. So magkakanda leche-leche talaga ang mangyayari dito mga kaibigan sa ganitong klaseng sitwasyon gayong nakarating na si Asaki. Kaya na may susunod ay isang matinding bakbakan talagang inyong masasaksiyan kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya na may kung gusto nyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.